Hello guys, good morning. Yan, nandito po tayo sa harap ng bahay kung saan nasa harapan po ako ng garahe. And titingnan po natin yung papaya kung pwede na ba kunin. Ayan, may isa pa pong natirang bunga ng papaya. But siya ay maniba na. May hinog na. Ayan. Yun, may aeroplano. May helicopter. Ayan. Ayan, meron na pong isang natira. And marami na po ang napakinabangan nito. Ayan, naggulay na tayo ng Bicol Express with papaya. Tinolang manok with papaya. And nag-atsara na po tayo, di ba? Yan. Dito po ay makikita po natin dito na kahit isa na lang ay malaki naman. And then sa baba buhay na po yung tinanim kong langka. Yan, langka. And ito surviving. Hindi natin alam kung mabubuhay ba ito o hindi. Ito po ay isang avocado na dinala lang po dito na buhay na. So, pinatransfer lang po dito sa akin. Siyempre, sa init ng panahon, hindi natin alam kung mabubuhay siya, pero everyday natin siya pinapaliguan o tinutubigan. And dito naman sa side, yan. Dito naman sa side, meron po tayong malunggay. Yan. Hindi na po ako pipili ng malunggay sa market pag once po na humaba na po yung mga tubo nila. So, gusto ko ngayon, eto na, nabuhay na sila. Yan, nabuhay na. Yan. Yung una kong tinanim, namatay. Kasi hindi siya masyadong nalagaan kasi umuwi nga ako ng Bicol. Pero ito, tinanim ko po ito ng April 15. So, ibig sabihin, more than 15 days na po siya nabuhay. Yan. Kung ngayon po ay 5, May 5, ngayon po ay 20 days na po sila. So, 20 days, eto na po yung resulta, nabuhay na. And pag po kasi nagtatanim tayo, hindi po dito mismo sa lupa natin siya didiligan. Top na dito po sa taas, ang pagdilig po natin, magmumula po dito hanggang pababa. Para yung katawan niya ay maging presko. Katulad din po nito, ito ay bagong dilig ko po kanina. So ngayon may buhay na rin po siya. Yan, may buhay na. Maganda po yan na meron po tayong mga pananim. Kasi dito, itong malunggay, very good sa health, masustansya. Pwede mo ito ilagay sa gulay na kung ano like munggo. Yan. Pwede mong haluan siya ng malunggay. Munggo, lagyan natin ng malunggay. So, pag ito ay nagsupang na, dumami na, lalaki na po ang kanyang sanga at meron na po tayong maha-harvest. Pero dito po sa taas, ito, ang laki po ng puno ng mangga. Halos araw-araw, every moment, marami pong nabuhulog. Kagaya po, ayun, ilagay ko po sa gilid yung araw-araw ko pong naiipon. Yan. Kagaya po ngayon, may bago na naman nahulog. Ayan. Mamulot tayo. Eto, malambot na siya, pero titingnan natin kung okay ba. Kasi hindi naman siya nabutas. Ito rin. Yan. And ito rin. Oy, may tatlo na tayo. Bukod dyan, titingnan po natin kung meron pang iba. Kasi dito, wala na yan. Kanina kasi nagwalis na ako dito. So, pinaglalagay ko na po dyan yung mga nahulog. Nakagaya po niyan, mga bulok na po yan na mangga. And, marami pa po dun sa dulo. Ayun o, marami pa po nahulog na mga mangga. Kaso, hindi na siya pwedeng makuha. Kasi bulok na. Yan, dito sa side, meron pa po. Yan, ang dami.
Ayun yung tinanim ko pa kong langka. Yan. Ang sarap. Parang sarap siya kasi hindi pa naman siya bulok o buong buo pa, kundi malambot na. Yan, mamaya hugasan natin. Yan. Nakapulot na po tayo ng 5 mangga. Yan, titingnan pa po natin sa side kung meron pa po tayo mapupulot. Yan. Kasi doon sa dulo ay may nahulog na mangga. So, naglalaba po ako guys. Naglalaba ako. Kasi kahapon, nagpunta ko kami ng ukay-ukay. Sunday. So, namulot po kami. Ayan yung pool ng apo ko. Dahil sa napagod na, hindi na lang siya magpupul. So, itinabi na namin. Ito kagaya nito, yung mangga na hulog. Pero ito may damage na ata. Hindi na ata pwede. Ayun. Ito. Ayun, dun sa ilalim, dami pa. Ito, hindi na talaga pwede. Bulok na. So, isasama na po natin to sa nakuha nating ibang mangga na nabulok na. Yan. Eto, parang bulok na rin to. Yan. Pero bagong hulog siya. So, i-try natin. Baka malang kumakain pa. Diba? Sa dami ng puno. Ito naman, aratilis. Ang dami niyang hinog. Mamaya manunungkit tayo. So, kukunin ko po yung pangsungkit. Ayan. Titingnan po natin kung makukuha po natin yung mga hinog na nakikita ko sa taas. Sige po. Kukuha muna akong pangsungkit. Yan. At yan. At yan na nga ang ating nakuha. Nakakuha po ako ng aratilis. Yung aratilis po ay 10. Ito, maliliit na parang cherry. Kinain ko na po yung 5. Kasi nasarapan mo ako. Kasi paborito ko ito eh. Meron ho ako nakuha po. Napulot po 7 mangga. So, titingnan po natin yung mangga kung gaano po siya katamis o maasim ba. And syempre, babalatan po muna natin. Diba? So, titingnan po natin. Sana ho ay nagustuhan nyo ninyo yung aking video na napakasarap na may mangganawi. Yan. Thank you po sa blessing sa araw-araw po ng kalikasan na binigay po ng Diyos. Nagkaroon po tayo ng prutas sa mesa. Yan na araw-araw na prutas ay napakasarap at pangpagana rin po yan sa pagkain na may prutas po tayo. Diba? So titingnan na po natin kung pasok. Ayan guys. Ito ay parang cherry na napakasarap din, matamis. So ito, nakain ko na po yung 5. So ito kung mga susubukan po natin kung sa loob po ba ay bulok. Kasi karamihan po na napupulot po natin ay mga bulok. So tingnan po natin. Ito po yung nahugasan ko na. Dahan-dahan. Guys, so hinog na talaga. So meron mo akong kutsara. Tingnan mo natin. Iwa sa gitna. Ayan. Kuwain natin sa gitna. And tikman po natin ang lasa. Sarap. Ang tamis po pala. Ang tamis po pala ng puno ng mangga dito. So, ibig sabihin, ito po ay natural po itong nahinog. Kasi, lahat po, tinignan ko sa taas.
nagtingala ako, puro na po mga yelo. Ang mahirap nga lang, ang hirap sungkitin, ang hirap akyatin kasi napakataas po ng puno. Kaya ito, sarap. At ito naman, sarap. Siyempre, balat ayaw natin. Yan guys, meron na po tayong mangga, diba? May prutas na po tayo. Araw-araw, sana lahat mahulog. Wala pong damage para mapakinabangan naman natin, no? So ngayon, mamayang tanghalian, meron na po ako pang candy o dessert na matataas.